Aling Wang, sumisipsip ka na naman ng kuryente ko. Ay, si Chen Mo, nakauwi na. Kasi, lagi naman itong bakante. Kaya huminto lang ako para mag-charge. Ano mo masasabi na pagnanakaw yon? Wala kasi tao dito dahil late ako umuwi. Tuwing uwi ako, lagi mong sinasakop ang pribadong parking ko. Araw-araw ko pang inilipat ang kotse ko. Sa labas na bayad na parking ako nagpaparada. Ang mga kabataan ngayon, wala na talagang pasensya at pakikisama. Bakit ka nakikipagpuyatan sa isang matanda, po? Hindi ba't kaunting kuryente lang ang ginamit ko? Kailangan ba maging ganito kakuripo? Binili ko ang parking na to. Akin to. Hindi ito pampublikong lot. Okay pa sana kung sinakop mo lang araw-araw. Kundi kinukuha mo pa ang kuryente namin na basta-basta. Ililipat mo ang sasakyan ngayon. Huwag ka nang bumalik. Tayong lahat, kapitbahay lang naman. Lagi tayong nagkikita, iba ba't itaas lang ang ulo? Hindi ba't isang paslit na parking spot lang yan? Ilang cable lang yan, bata ka pa naman. Nakikipag-away ka sa isang matanda kagaya ko. Wala ka bang hiya? Wala kang respeto sa matatanda at sa mga bata. Huwag mo na akong gawing drama para maawa ang mga tao. Matagal na kitang tiniis. Kung hindi ka susunod, tatawag ako sa property management at pulis. Atawag ako ng pulis. Ay naku, Diyos ko. Aba, inaapi daw kami. Ay naku, Diyos ko. Aba, inaapi daw kami. Binubuli ng mga bata ang lola namin. Sinaktan pa ako, itinulak pa. Natutuklaw ang dibdib ko sa takot. Sino ba naman ang nasaktan ko? Mga kapitbahay, halika't magpaliwanag naman kayo. Tingnan niyo kung gaano kasungit at kapal ng mukha ng binata. Wala man lang siya ipakialam sa matatanda. Gawin pa niyang may sakit ako. Hindi naman. Sex na Aling Wang, mag-charge ka na. Ganyan dapat, yun ang tama. Talino ng graduete, may prinsipyo talaga. At kabuwang konsumo ngayong buwan, 1,452 kBA. Halaga ng bill ngayong buwan, 1,185 pesos. Ang hybrid namin, full charge lang, 30 kBA lang. Malapit lang din ang opisina. Tuwing weekend madalang lang mag-grocery. Kaya sa isang buwan, bihira lang ma-charge. Paano naman lalagpas ng 1,000 kBA? Oy Manager Zhao, sasabihin ko sa'yo, kung bibili ka pa ng kotse na diesel, tanga ka na nga. Si Bin namin papalitan ng electric car. Nagpapasada siya. Mas magaan na talaga ang buhay ngayon. Kumikita ba ang pasada? Nakadepende kung marunong magkontrol ng gastos. Alas negatibo, 11 ng umaga. Bakante yung espasyo sa tabi ng bahay ni Aling Wang. Umalis na si Bin para sa rush hour na kita. Sakto lang. Ito ang aking pribadong charger.
Ito na ang huling hakbang. Hindi pwedeng makamali. May karapatan akong i-lock ang sariling charger. Makatwiran yan. Manager Zhao, pwedeng saglit? Ay, si Chen naman. Halika, pasok ka na, umupo ka. May kailangan ba na ipapaayos sa property management? Manager Zhao, bukas ng umaga ang flight ko. Pinapadala ako ng company abroad para sa isang closed project. Isang buwan ang tagal. Aba, international trip pala. Ayos yan, bata ka pa, maraming oportunidad. Isang buwan? Ang tagal naman. Dahil confidential ang project. Sa loob ng isang buwan, wala akong cellphone signal. Hindi ako makakatanggap ng anumang external communication. Kaya, dumating ako sa property management para mag-file ng formal asset report. Mag-fill kayo ng vacant registration lang sapat na. Kailangan nyo ba akong tulungan mag-check ng pinto at bintana? Hindi kailangan ng pinto at bintana. Ang i-report ko ay ang espasyo 1,802 at ang pribadong charger doon. Habang wala ako, ang pribadong charger ko ay hindi ipapahiram, hindi pwede. Niloko na gamit ang physical lock, tinakpan ko talaga. Kung sa loob ng isang buwan, may lalapit at kusang magbubukas o susubukan pakialaman ang lock, o kaya'y sasaktan o siraan ang aparato. Ituturing lahat yan bilang malicious na sirain ng pribadong ari-arian. Chen, sino bang tinatakot mo nito? Ang dami mong malaking kandado. Pa hindi mapasakamay ng mga sanay gumamit ng iba na parang libre lang ang gamit. Sinabi ko na sa malinaw, habang wala ako sa bahay, kung may magrereklamo sa property management dahil sa charger na ito, o hihilingin nilang buksan ninyo ang lock, pakiusap, asikasuhin ninyo ng patas at ayon sa rules. Walang pag-urong, wala akong pupayag. Si Manager Zhao ay marunong talaga. Alam niya kung sino ang may kung anong gawi. Kaya huwag kang mag-alala, kasi iyo yung pinaglagyan mo ng kabel, pribadong pag-aari yan. Walang pahintulot mo, kahit si Santo Papa pa ang pumunta. Hindi tutulungan ng property management namin. Nagalawin ang iyong pribadong charger. Kapag nakita namin sa CCTV na may nagkabali, agad namin tatawag ng pulis. Ayos na, may sinabi ka na, tapos na ang abala. May backup na rin. Matibay na ang depensa ng property. Kahit anong hingal ni Aling Wang, hindi magpapagulo ang property management at magpapatong-patong ng dahilan. Oy, si Chen, bakit bitbit mo yung maleta ngayong hapon? Saan ka pupunta? Magbiyahe. Ilang araw ka alis? Project ng kompanya sa ibang bansa. Mga isang buwan. Isang buwan, Eh ang iyong charger naman. Si Chen, alis ng isang buwan, no? Ang charger mo, mauwi lang sa wala dyan. Kung nakatayo lang, nakatayo lang. Huwag mong palitan ang password, ha? At huwag mong isaksak o patayin ang breaker sa bahay, ha? Si Bin, nagadrive ng pasada. Umaasa pa sa mabilis mong charger. Kaya pag alis mo, huwag mong hayaang maputol ang kuryente. Intindihin mo. Aling Wang, ayun. Sabi mo, magtiwala ka lang. Bago ako umalis sinilip ko nga talaga. Umikot pa rin ang meter. Hindi na nailagay ang idle switch. Sinasabi ko, hindi mapuputol ang kuryente sa pribadong charger ko. Ay talaga, alam ko na reliable ka, si Chen. Huwag kang mag-alala sa isang buwang biyahe mo. Ete ang magbabantay sa garage araw-araw. Babantayan niya ang espasyo mo. Sisigurado niyang walang mang-abuso ng gamit mo. Salamat talaga, Aling Wang. Driver pumunta na sa airport, dumaan sa expressway. Nakalok ng 3 mabibigat na metal na kandado. Ang charger, totally sealed. Naghihintay lang ng eksenang mangyayari pagkalipas ng ilang oras. 2 oras 15 minuto na madaling araw. Tahimik ang basement, paang patay. May puting pasada na dahan-dahang pumihis sa rampa. Huminto sa tabi ng espasyo 1,802. 5% na lang ang natitirang charge. Nagpara para mag-charge ng sandali. Ang ganda talaga ng kapitbahay na ganito. Libre ka ng mag-charge. Grabe naman. Anong nangyari? Sino ang gumawa nito? Ine, huwag matulog, bumaba ka na, may malaking nangyari sa garage. Anong problema, Bin? Gabi pa lang, nagkaproblema ang sasakyan. Anong nasagasaan? Tingnan mo, si Chen ang may ginawang gulo. Kinandedo niya ang charger, hindi na mabukasan.
Nakakainis itong maliit na. Kanina nang umalis siya. Sinasabi niyang personal niyang tiniyak na hindi mapuputol ang kuryente. Niloko niya ako. Pero totoo, hindi naman talaga naputol ang kuryente. Tingnan mo yung metro sa ibaba. Naka-on pa ang ilaw ng koneksyon. Pero sinlyohan niya buong kahon. Naka-lock pati yung nozzle. Paano ako mag-charge? Gagamitin ko ba ang bibig ko? May 4 na oras na lang, alis na ako papuntang airport. May pick up ako ng long distance booking. 0 ang passenger distance, round trip. Malaki ang kita dito. Kung di ako makapunta, kukuntihin ako ng double ng platform penalty. Hindi pwedeng ganyan. Magkakapitbahay naman tayong lahat. Bakit niya ginawa na parang wala ng konsyensya? Huwag kang magpanik, Bing. At tawagan ko siya agad. Aumanhin po. Ang numero na tinatawagan mo ay pansamantalang hindi makontak. Aumanhin po. Ang numero na tinatawagan mo ay hindi makonek ngayon. Hindi masagot, nawawala na yung maliit na putangina. Hindi masagot, ano gagawin ko ngayon? 5% na lang ang natira sa kotse ko. Mga 10-12 kilometro na lang ang kaya. Paano na yung malaking booking ko? Lumabas ka muna, humanap ng commercial charger at mag-top up. Pansamantala lang para makatuloy. Mag-charge saan pa? Sa oras na ito, ang pinakamalapit na supercharger ay 5 kilometro ang layo. Kung pupunta ka, kailangan magingat para hindi ma-strand sa gitna. Sa kagabi na, nasa peak rate ang singil. Dagdag pa ang service fee. Puno-puno mo yan, abot ng 80 o 90 pesos. Balikalin sunod, abutin pa ng 2 oras ang gulo. Dagdag pa ang bayad sa kuryente. Sayang na ang airport run ko bukas ng umaga. Parang wala lang ginawa ko. Ang mga sanay nang kumuha ng libre ng kuryente. Pag napilitan magbayad ng normal na commercial, pakiramdam nila para bang hinihiwa sa laman. Sige, huwag na muna akong i-accept ang booking na yon. Matutulog na ako. Titigil lang ang kotse dito. Bukas ng umaga, pupunta ako sa property management. May liquid cutter ba kayo? May spare key ba kayo? Hindi ako makapaniwala na hindi mabubuksan ang napakaliit na bakal na ito. Manager Zhao, gumagana ba kayo ng maayos diyan? Ay, Aling Wang. Ang aga-aga naman. Sino ang nang insulto sa inyo? Meron ba sa cleaning room ninyo? Yung malaking hydraulic cutter at type wrench. Kunin nyo na agad isang set para sa akin. At magpadala rin ng security na bababa sa basement. Kunin ang hydraulic cutter. Bakit bababa sa basement? Yung kay espasyo 1,802. Si Chen Mo, hindi siya mabuti. Umalis siya para mag-business trip sa abroad. At inlock niya yung sariling pribadong charger. Naubos ang kuryente ng kotse ng anak ko. Naantala ang lahat ng bookings niya ngayong umaga. Padalhan nyo agad ng tao para putulin na ang kandado niyan. Aling Wang, parang nagbibiro ka lang. Hindi mo pwedeng kunin ang pribadong charger ng iba. Magkakapitbahay man tayo. Baka makahiram lang naman. Ano ba problema? Nasa abroad pa naman ang may-ari. Naiiwan lang naman ang charger. Sayang naman. Sincheck ko ang kandado kasi nagmamadali ang anak ko. Pagkatapos, ayusin ko na lang. Wala namang malaking problema. Aling Wang, kailangan kitang paalalahanan. Yung pribadong charger, binili at pina-install ni Chen Mo sa sarili niyang gastos. Dinaan sa approval at nakakabel, pribadong pag-ari talaga. Bago umalis si Chen kahapon, dumaan siya sa property management para mag-file ng written report. At sinabi niya, kapag may humawak sa kanyang device, itatanggal o ituturing ito bilang pagkasira ng pribadong pag-ari. Nag-report siya. So anong mawawala? Dito sa compound, para naman ito sa lahat. Pero yung mga gamit na nasa parking space na binili niya, protected ng batas, po. Sinasabi mong papakialaman ng property management ang kandado ng may-ari? Ibig sabihin, kasali kayo sa sinadyang pagsira ng pag-ari ng kumpanya. Gets mo ba? Iyan ay paglabag sa mga ordinansa ukol sa pampublikong kaayusan. Hindi kayang akuin ng property management ang ganung responsibilidad. Huwag mo kaming takutin gamit ang batas. Kapitbahayan, tulungan ang isa't isa naman. Anong krimen doon? Kung ayaw ninyong kunin, ibigay ninyo ang tools sa akin. Ako na ang kukuha. Ako ang mananagot kung may mangyari. Hindi namin may papahiram ang tools sa iyo. At saka, Aling Wang, huling babala na ito. Building 18, Basement P, may 3 na AE cameras doon. Isa ang nakatutok sa parking spot ni Chen Mo. Kung agawin o hahawak ninyo ang device niya, huwag nang sisihin ang property management kung agad silang mag-report sa pulis. May pinirmahan kami na liability agreement. Sige, kayo na ang humawak ng binabayarang property fees namin. Hindi na siya tao, no. Kayo, hintayin ninyo ako. Wala ng kuryente ang sasakyan. Tigil na ang pasok ng kita. Pero ang renta, 180 kada araw. Laging nadedebit yun sa card. Walang palya. Ang sasakyan na dati pinagkakakitaan namin. Ngayon, naging parang walang katapusang butas na kumakain ng pera araw-araw. Nasaan yung mga gamit? Nasaan yung mga tao sa property management? Yung mga duwag sa property management. Na-intimidate sila kay Chen Mo at sa batas. Kaya hindi talaga nila pinapahiram ang tools. Sinasabi pa nila na tayo. Kapag binuksan daw namin, tatawag sila ng pulis. Sing, anong gagawin mo ngayon? Tingnan mo. Hindi lang yun, pati mga airport pasahe. Bawat isa na nawala, deducted 150. Hindi makatakbo ang kotse ko buong araw ngayon. Kailangan ko pang bayaran ang renta,
1-0 pa. Ngayong umaga lang lugi na ako ng mahigit 300. Bukas? Paano bukas o sa mga susunod na araw? Grabe itong maliit na halimaw. Inuputol nito ang pinagkakakitaan namin. Isang parasitang sumisipsip ng kuryente, walang gastos. Apag nakot ang supply, agad nilang ituturing ang depensa ng may-ari. Bilang pag-usig sa kanila. Yung 3 tahimik, malamig na metal na kandado. Hindi ang kuryente lang ang pinutol, kundi ang pangunahing chain ng interes na mag-ina. Kandado lang yan, pirasong bakal lang. Bin, kunin mo sa trunk ang 7 na rebar yarway bar. Ma, aakyat na ako ngayon para kunin. Yung malaking 8 sidang martilyo, para pambasag ng peder. Sabi ng property management may CCTV po. Hindi na ako maghihintay pa, sobra na. Basagin na natin yan. Kung kailangang magbayad, magbabayad ako ng 10 piso lang. Bibili na lang ng bagong kandado. Kailangan namin mag-charge ngayon din. Kung hindi, saan ka kukuha ng pambayad ng renta? Taya na lahat. Pumutok ang kotse namin. Hindi pa kami makalabas ng basement. Start fee ng tow truck 200 na. Dagdag pa dito ang renta ng kotse. Hindi pa nagsimula ang kita. 400 pala na nawala na lang. Umakyat ka nga diyan. Hindi ako papayag kukunin mo yan. Huwag mong putulin ang tanging pagkakakitaan namin. Anong ginagawa ninyo diyan? Parang sinisira ninyo ang bahay nila o ano ba? Ay, di ba si Alingwang ito? Ano yang hinahampas mo gamit ang martilyo? Lahat kayo, tanungin natin, magbigay kayo ng opinyon. Ang taong nasa espasyo 1,802, si Chen Mo, hindi na makatao. Gusto niya kaming iwasak, mga ulila at nag-iisa daw kami. Chen mo, ano ba ang ginawa mo? Bakit mo sinira ang charger ng tao? Ano? Sabi mo, kanyang charger. Magkakapit-bahay lang naman tayo, hindi ba? Nagpapatakbo ang anak ko ng pasada. Kailangan niya ng kuryente. Pero siya, hindi man lang nagpapahiram. At sinadya pa niyang ilok gamit, yang bakal na yan. Tingnan ninyo nga. Dahil inlock niya ang charger. Hindi makagalaw ang kotse ng anak ko. Wala ng charge. Nawawala lahat ng trabaho namin ngayon. At kailangan pa niyang magbayad ng mahal na renta ng kotse. Si Chen, ayaw niya talaga makita ang taong umasenso. Di ba? Sadyang pinapatay ang pagkakakitaan ng tao. Alingwang, hindi naman makalogik ang sinasabi niyo ngayon. Kakaibang kamakailan lang. Nagmamayabang pa kayo sa group. Sabi ninyo, pinapatakbo ninyo ang pasada. Walang gastos sa cots. Pure profit daw. Kaya pala ang walang gastos ninyo. Araw-araw kayong umaalipusta ng libre lang. Si Chen, siya mismo nagbayad at nagpatakbo ng shop niya. Ano yun na umaalipusta? Nanghihiram lang ako eh. Mas mabuti pa ang kapitbahay kaysa kamag-anak. No, kumita siya ng 10,000 bawat buwan. Ano bang masama kung humiram ako ng kaunting kuryente mula sa kanya? Ang kita niya, siya namang problema. Ano pong kinalaman nun sa pagsumipsip ng kuryente? Naku, ang saya naman ng ate mo, nakakatuwa talaga. Ang mga pasada driver, alam ninyo naman. Sila mismo ang bumabayad para sa charging. Ang commercial chargers, puyat asipag ang puhunan nila para mabuhay. Tayo naman, magina, nagpapanggap na kapitbahay. Sumisipsip kayo ng kuryente mula sa pribadong charger para pagkakitaan ng commercial. Ikaw, tanga naman kayo, nakahihiya kayo sa mga tapat na pasada driver. Nakakahiya kayo. Ikaw, paano kayo makapagsalita ng ganun? Si Chen, wala lang sa bahay kanina. Kung nandyan siya, tingnan ninyo, ayusin ko siya. Ayusin sino? Sana wag naman. Iniisip ninyong hahawakan pa kami? Alingwang, talagang magpapabagsak ka ng kandado? Nanonood kami sa control room, kitang-kita. Sinasadyang sinisira ninyo ang pag-aari ng kumpanya. Sobrang sama ng tingin nito, talaga. Babasagin ko, babayaran ko, hindi ba ayos lang? Hindi yan basta-basta. Dito ilang pesos lang. Si Chen bago pa umalis, nagpakonsulta talaga sa abogado. Tinatawag yan na pagwasak ng pribadong security at electrical equipment. Ang ilang palo mo lang, sapat na yan para ma-detain ng 15 araw. Detention nga. Nanay, huwag kang magulo, please. Kapag nag-police report, may iwan na case record. Ang pasado ko bilang pasada driver, pwedeng ma-revoke, mawawala. Matitira ba akong walang kita? Mabubuwag ang pinagkakakitaan ko. Ayan, kayo na, nagsanib puwersa para mandaya ba? Hindi pa tapos to, ayusin natin.
Kung magre-report talaga ang property management ng pagwasak ng pribadong ari-arian, may iwang case record, yan ang totoo. Huwag ka nang paikot-ikot, nakakahilo na. Hindi ako nag-aalangan, syempre nag-aalala ako. Kakapul ng tow truck, kinarga na nila ang sasakyan papunta sa charging station. Tow fee, 300. Tapos ang renta ng kotse ngayong araw, 1-0. Wala akong natanggap na booking ngayong araw. Tudulugi na ako ng 480, sobra. Penalty ng airport booking, 150. Kaya nasa mahigit 600 na ang nailabas ko. At ang mas malala pa, nagpadala ng system warning ang platform kanina. Dahil sa pag-skip na malaking booking, natag ang account ko na high risk, unreliable operator. Ang priority ng dispatch ko, ibinaba sa pinakamababa. Sa susunod na kalahating buwan, hindi na ako makakakuha ng magandang long distance bookings. Kukunin ko na lang ang mga maliliit, start fee lang na trabaho. Pupunta ba tayo at hihilingin kay Chen na tumulong? Binayaran ko siya ng 200 pesos para sa kuryente. Para buksan niya yung kandadong yan. Kung kailangan, mag-apology na lang ako. Saan ka pa maghahanap ng taong papatawarin? Umalis siya papuntang Iceland. Wala na siyang contact. Isang buwang ganyan na. Kahit sirain natin ang load-bearing wall ng basement, di rin gagana yung kuryente ng compound. Sabi ko na sa'yo noon pa, huwag kang magbabawas ng pabor kay Chen mo. Ikaw pa, pilit na pilit. Gusto mo ng zero cost palagi. Hindi lang araw-araw kang pumupulot ng libre. Nang iyak ka pa sa owners group para ipagyabang. May sakit ka ba? Bin. Anong klase ng salita yan? Sino ba ang pinagkakaitan ko dito para makinabang? Ginawa ko yan para sa'yo rin naman. Sa mga nakaang buwan, ginamit mo ang kuryente ni Chen mo. Dumobel ang kita mo sa biyahe. Pumasok ba sa bulsa mo ang perang yun? Bakit noong ginastos mo, di ka nagreklamo na sumisingit ako? Ngayon may nangyari. Sinusisi mo ako ng todo. Inalaki pa kita nang wala namang bayad. Di ba kaya kung bayaran niyang maliit na bill? Bawat buwan sinisiguro kong mag-charge sa station. Mga 1 hanggang 2,000 lang naman. Kunti lang ang kinikita ko. Pero matino at siguradong kita. Ngayon dahil sa'yo, para makatipid ng konting kuryente, nasira mo na lahat ng hanapbuhay ko. Kung totoong may dignidad ka naman, bakit nung tinanggal mo yung wire niya noon, hindi ka naman bumitaw? Hindi na kaya ito. Saan ka pupunta? Magrenta ng motor. Nakaparada lang sa company platform, walang ipinapadalang trips. Aw, may rent pa na 180 at 80 pababa pa siya. Mas mabuti pang ibalik ko na lang yung motor, para hindi maubos pati na ang huling deposit namin. Kung ibabalik mo yung motor, paano ka kakain? Magde-deliver na lang ako. Mas mabuti pang nagtratrabaho, kesa nandito nakikinig sa mga plano mo. Manahimik ka, para man din namang may dignidad. Ang mga nasa opisina na kagaya niya, pinakakatatakot nila ay ang reputasyon, na malayo ang pangalan niya. Kapag buong building kumontra at sinabing wala siyang puso, bubuksan niya ulit ang charger, sigurado ako. Mga kapitbahay, magbigay naman kayo ng verdict. Si Chen, alam kong nandito ka sa group, makikita mo naman. Alam ko, hindi ako tama sa ginawa ko. Hindi marunong si babae ng rules po, pero hindi ka dapat maging ganun kalupit. Isinara mo, kinandado mo ang charger niya. Parang pinutol mo ang pagkain ng anak ko. Gayon aalis na si Bin para ibalik ang motor. Wala na siyang maayos na trabaho pagkatapos nito. Tayo mga kapitbahay lang, taas no pero magkakakilala. Kahit saan ka tumingin, magkikita pa rin tayo. Kumikita ka naman ng ganun kalaki bawat buwan. Ano ang halaga ng kuryente na yan para sa'yo? Ibabayad ko sa'yo buwan-buwan ng 0 bilang kuryente. Dalhin mo na lang ang isang kaibigan mo para buksan na ang kandado. Chen mo, salamat, ang hirap mo nitong 2 araw. Chen mo, ang hirap mo nitong 2 araw. Ngayon, day off. Pinahintulutan ka ng station na kumonekta sa external network. Pwede kang mag-browse para mag-relax. Salamat, Manager Zhao. AMM, Sige, ipapadala ko sa'yo kada buwan ng 100 bilang bayad sa kuryente. buwan-buwan, gumagastos ako ng higit sa 1,000 sa kuryente. Akala mo ba tapos na pag-0 lang ang babayaran? Aling Wang, sobra kang matalino sa pagkalkula. Ha? Aling Wang, tingnan mo nga ang Excel statement ng paggamit ng kuryente na ito. Ang anak mo, hindi nagpapacharge sa labas. Tapos diretso dito para lang sumipsip ng kuryente. May mukha ka pa bang magsalita nun? Ako, 1 buwan lang, hindi umaabot sa 200 kBA. Tapos nagbabayad naman ako ng mahigit 1,000. XC, XC, XCZXC, ZXC. Diyos ko naman, 3 buwan.
Sobra, nakisawsaw sila ng higit sa 1,300 kBA ng kuryente. Grabe, nakakabigat sa bulsa, yung amount na to. Kahit sa akin, ramdam na ramdam ang Tignan nyo yung pangatlong picture. Yung pasada car nila ni Aling Wang. Tuwing gabi, exactly 1 oras 30 minuto ng umaga nagsisimula mag-charge. Araw-araw, palaging eksakto ang oras ng 6 ng umaga ang unplug. Non-stop talaga yan. Parang walang tigil. Sobra, 2. Ginawang libreng ATM, yung pribadong meter ni Chen. Gawa-gawa lang yung data niya. Hindi naman ganun karami ang ginamit ni Bin. At siya mismo ay may electric na cots rin. Halos kalahati nito ginagamit niya mismo. Aling Wang, hindi na yun patas ah. Tingnan mo ang larawan numero 4. Ipinakita ni Chen Mo ang data mula sa kanyang hybrid na kotse. Nilabas pati ang datos mula sa onboard computer. Buwan-buwan, puro electric commute lang siya. 78 kBA lang. Hindi pwedeng pekihin ang mga numerong ito. Ang sasakyan ni Bin na pasada driver, battery capacity niya ay 60 kBA. Palagi siyang nagpapatakbo araw-araw. Ito na ang matibay na ebidensya. Kaya nga sinasabi ko, noon, nagyabang ka pa sa group tungkol sa walang gastos. Parang agad-agad business minded ang tingin mo. Grabe, ang walang gastos ninyo, buwan-buwan hinuhuthot ito mula sa mga bata. Kinukuha ninyo ng mahigit 1,000 pesos mula sa card nila bawat buwan. Ito hindi ba pagnanakaw ng kuryente? Walang hiya talaga. Ninakaw ninyo ang ilang libong piso na kuryente mula sa kanila. Ginamit pa para kumita sa pasada. Ngayon hindi na nila kayo pinapayagang sumipsip ng kuryente. Saka kayo pa ang nagreklamo sa group na pinutulan kayo ng paraan ng pagkakakitaan. At magbabayad lang sila beses sa unang tier na presyo. Parang binato sa mukha ko ang mga kalkulasyon ninyo. Lagi na kayong nagpapakulay ng numero. Umabot na sa akin ang resulta. Mag-report na kayo sa pulis, sapat na ang halagang ito para mag-file ng kaso. Mapanganib kung iwan ang ganitong tao sa community. Hindi ba? Ngayon ninakaw ninyo ang kuryente ni Chen Mo. Bukas, baka maglakas loob na kayong magkabit ng iligal na koneksyon sa halway. Property management, hindi ba ninyo ito ayusin? Plano niya sanang gamitin ang simpatiya sa group. Paapilitin si Chen Mo na pumayag. Pero hindi man lang lumabas si Chen Mo. Hindi siya nagpakita. Ilang malamig na Excel statement lang. At doon natapos, ginawang panlaban siya ng mga numero. Tinawag siyang sumipsip ng kuryente ng buong community. Magnanakaw. Tapos na. Ganap na pagkakawalang kredibilidad sa community. Dinutukan at kinuha ang huling lakas niya para magyabang. Sa pagkakataong iyon, biglang naitulak ang pinto ng seguridad. Pumasok si Bin, mukha niyang walang buhay. May hawak siyang 2 kontrata ng pagwawakas. Ibinalik yung sasakyan. Ibinalik dahil tinuring siyang high risk at hindi mapagkakatiwalaan. Kinaltas ng rental company ang breach fee. Walang naibalik na deposit. Halos lahat ng kinita ko nitong mga buwan na wala na. Nakita ko lahat ng messages sa group. Napunta sa lahat ng ride-hailing group ng buong bangay. Kahit pati driver group ng rental company ko. Kumalat iyon at natahimik ang lahat. Kinunan ng screenshot at ipinadala ang bill. Alam na lahat na may driver sa Happy Homes. Naipakita na sumipsip siya ng kuryente ng kapitbahay para kumita. Napuwersa siyang ibalik agad ang sasakyan. Hindi ko na kaya itong trabaho. Yung wala kang gastos, yung zero cost mo. Talagang nawala na ang pribilehiyo mong sumipsip ng kuryente. Ngayon napipilit kang hapin ang normal na gastos pang komersyo. At bumaba palalo ang kredibilidad mo. Ang ride-hailing car na dati kumikita, naging parang gilingang nagpapahirap sa'yo. Ibalik ang sasakyan para limitahan ang lugi. Iyon lang ang tanging makatotohanang pagpipilian ni Bin. Manager Zhao, akiusa. Tulungan niyo akong mag-isip ng paraan. Kontakin si Chen Mo. Aling Wang, sinabi ko na sa'yo dati, nasa confidential na assignment si Chen Mo at nawawala ang contact niya. Paano ko siya kukontakin? May paraan naman siguro. Ito ang sinulat kong sulat ng paghingi ng tawad at garantiya. Handa akong magbayad. Basta pumayag lang siya. Hindi niya ilalapit ang kaso sa pulis. Walang itatabing case record. Lahat ng kuryente, babayaran ko ng buo. Magbabayad ako. Nasa group chat ka noong oras na yon. Hindi ba sabi mo babayaran lang ayon sa unang tier na presyo? Hindi. Ayon sa bill na lang. Ayon sa Excel statement niya. 2,871. 1 sentimo man lang. Isa-isang ililipat ko sa kanya. Tumawag ka naman para sa akin. Akiusap po, Manager Zhao. May iniwan siyang paraan ng emergency contact si Chen Mo. May naiwan siyang isang emergency contact channel. Paayon sa sobrang espesyal na emergency. Parang kung may sunog sa garahe o ganoon. Sage, dahil pareho tayong homeowners dito sa compound. Susubukan kong tumawag para sa'yo isang bisis lang. Pero kung sasagot siya o hindi, papayag ba siya o hindi, hindi ko masisiguro. Sabi ng property management, si Chen Mo, ako si Manager Zhao. Ganun iyon. Alam na ni Wang Yi sa tapat mo na nagkamali siya. Umurong na rin ang kotse. Sumula siya ng isang guarantee letter dito sa akin. Nilagyan pa niya ng thumbprint. Sabi niya handang bayaran ang yun na ipinos mo sa group. Yung bill na 2,800 higit pa. Sasabihin niyang babayaran niya ng buo ang kuryente. Basta huwag ka na mag-report sa pulis. Tingnan mo itong kaso. 2,800 higit pa nga. Yung nasa bill mo na yun ang bese. Manager Zhao, baka hindi ninyo napansin ng mabuti. Sa huling larawan na ipinadala ko, may nakasulat na paliwanag. 2,871. Ito ang mga buwan na ako ang nag-advance para sa household tier na kuryente. Iyon ang aking lugi. Ngayon ang babayaan niya. Dahil commercial ang kanyang sasakyan. At gabi-gabi siyang nagcha-charge at nagdi-discharge. Ito ay purong commercial na gawain.
Ang commercial na gawain, kailangan sundin ang rules. Ayon sa commercial charging standard ng grid operator. Dagdag pa ang nice service fee at parking dispatch fee. Kakalkula ko lang kanina. Converted, single price na 1.54. Sa mga buwan na iyon, umaabot ang nakawat na kuryente sa akin ng 1,374 kBA. Kaya ang basic na bayad dapat ibalik ay 2,15. 0.6, ito ay puro kuryente pa lang. 3 araw na ang nakalipas. Sinubukan niyang basagin gamit ang hammer ang aking industrial na lock at ang mine unit bots sa underground parking. Ito ay posibleng paglabag at pagdudulot ng pinsala sa pribadong ari-arian at locks. Kasama na ang installation fee at ang assessment fee para sa depreciation at damage ng device. Isama na rin ang 3 buwang oras ko na nasayang dahil sa kanya. Kailangang malinaw at mabayaran ang lahat nito. Chenmo. Si Chenmo. Sino, magkano ba talaga ang hinihinging bayad sa akin? 5,000 ang flat rate. Walang bawasan. Hindi pwedeng kulang ang kahit ₱1. Bago mag alas 6 ng hapon ngayong araw, i-transfer mo sa account na iniwan ko sa property management para sa settlement account. Kung hindi makarating ang deposito, pagbalik ko sa Pilipinas buwan na ito, ang unang gagawin ko lang, dadalhin ko ang CCTV footage ng parking at itong guarantee na may fingerprint. Diretso ako magreklamo sa police station. Sumbong ko ay pagkasira ng ari-arian at pagnanakaw ng kuryente. Umabot na sa 5,000 ang damage. Sapat na ito para makapag-file ng criminal case. Pwede mo ring i-verify. Kapag may criminal record na sa pangalan mo, hindi na magagawang magpasada driver ang anak mo habang buhay. ₱5,000. Extortion yan. Bakit niya hinihingi ang 5,000? Magkano ba naman ang halaga, yung siyang lock na yan? Aling Wang, pwedeng malito sa pagkain. Pero huwag mong sasabihin, yan ng basta-basta. Ano ba ang ibig sabihin ng extortion? Ito yung sinulat ni Chen mo bago umalis. Delegated compensation claim para sa property management. Kalkulado ng maayos at malinaw. Ang kinuryente mo, 250. Ang kinuryente mo, 250. 250. Ang kinuryente mo, 250. Sa commercial na tier price kasama ang dispatch fee. Nasa Ikaw 2,000 gumamit ng martilyong may 8 panggulong? Sinira mo ang industrial lock na nagkakahalaga ng mahigit 200. Dahil doon, nabukol at napilipit ang katawan ng charger. Tinawag na manufacturer, muling suriin ang loob ng linya. Papaltan ang outer casing na material. Kasama ang labor, ang kote ay 1,800. Yung natitirang 1,000, yan ay para sa pagkaabala mo sa oras ng trabaho ng tao. At para sa nawalang kita at emotional distress dahil sinira ang asset. Kompensasyon. May buo, may pira-piraso. Lahat may malinaw na presyong galing sa price control at manufacturer. Ginagamit iyon bilang besehan. Tawag dito, civil settlement. Protected ng batas ang claim na ito. Hindi ito extortion o panggigipit. Kung hindi ko ibibigay, sinasabing pinipila ko. Aagaw ako ng pulis. Sabihin ko sa barangay tanod na pinipila ko. Sage, gawin mo. Paglabas mo ng gate ng compound, kaliwa ka 200 metro, nandoon ang community police station. Pagpunta mo dun, huwag kalimutang sabihin sa tanod na may CCTV na nakarecord nung pinutol o sinira ang lock. Nakastore pa sa aming hard drive ang footage. Nakatira ko dito sa compound ng more than 10 years. Hindi pa ako nakaranas ng ganitong malaking lugi. Mga ilang libong piso lang ang kuryente. Paano naman aabot sa 5,000 na malaking halaga? Tanod, may tao po na nagbibintang sa akin. Sinasabi nilang pinipila nila ako. Nanghingi raw agad ng 5,000 pesos. Umupo muna, sabihin mo kung sino ang nananakit. Dahil saan naman ito? Ito ang pribadong charger ng kapitbahay. Akala ko wala naman siyang gamit, kasi naka-Iceland siya. Kaya inutang ko lang saglit, ilang buwan lang. Kalaunan nasira nang hindi sinasadya ang kandado niya. Tapos nung nagsalita siya, gusto niya akong pilitin magbayad ng 5,000. May permiso ba siya para ipahiram? May ebidensya ba na nagpahiram talaga siya? Magkakapitbahay naman kami. Akala ko kung walang permiso, sisingilin na agad na pagnanakaw. Ilang buwan, ilang unit ng kuryente naman yun? Ano ang basehan ng pagkalkula? Mga humigit kumulang 1,000 na unit siguro. Ayaw niya, commercial rate daw ang ilalapa. Ako ba? Pasada driver ang sasakyan niya, di ba? Kung pang-operasyon na sasakyan, kumikita habang nagcha-charge sa iba. Kaya ang biktima, inaangkin ang presyo ng commercial charging station. Tapos humihingi ng kabayaran. Tama naman yan, may punto. Paano nasira ang kandado? Nadikit lang, aksidente lang naman. Hindi, ako ang humampas na martilyo. Pero hindi ko naman nabuka o nabuksan ng tuluyan. Kung hindi nabuksan, hindi raw ituon bilang pagwasak? Parang sinasabi ninyo may intensyon na sirain ang company property. Aling Wang, bibigyan kita ng paliwanag sa batas. May kaso ng pagnanakaw ng kuryente. At may kasong sinadyang sirain ang pribadong pag-aari. Kapag pinagsama ang dalawang ito, as sapat ang ebidensya, pwede kayong madetain ng barangay o pulis. Detain. Duty officer ng barangay. Tama. Kung ayaw ng biktima ng civil mediation, manatili tayo sa legal na proseso. Ito naman, pwede kang madetain ng 1 araw pataas. At kailangan ding ipatupad ang bayad pinsala. Sabi nila ngayon, nag-alok ng 5,000 bilang kasunduan. May malinaw naman silang batayan para diyan. Ito ang tinatawag na binigyan ka ng paraan para wag magkaroon ng case record. Kung hindi kayo tatangga, mamaya ng hapon pupunta kami, susuriin namin ang CCTV. Diretso na sa proseso ng pag-iimbestiga. Bayaran ko.
Sasabihin ko, babayaran ko, ok na ba? Kung hindi kayo magbibigay ng pera, hindi lang sapat na madetain kayo. Mawawasak din ang clearance at ang pasahe ng anak mo bilang pasada driver. Tapos na talaga ang lahat niya. Tapos na talaga ang lahat niya. Bing, anong ginagawa mo? Lilipat kami. Dito sobrang mahal na ang renta. Maghahanap ako sa outskirt na maliit na kwarto. Magdadrive pa ako ng delivery, libre ang pagkain. Hindi ka uwi, hindi mo pwedeng iwan ako. Si Chen mo ay gusto ng 5,000 pesos. Kailangang bayaran bago magnegatibo 6 ng gabi. Kung hindi, tatawag siya ng pulis para dakpin ako. 5,000. Nga, sabi pa ng barangay tanod na legal siya. Ben, dali, kunin mo yung kinita mo nitong mga nakaang buwan ng pag-drive. Tipunin natin para pansamantala masarhan ang butas na to. Hindi pwedeng magkaroon ng case record ang nanay. Kapag may case record, masasira ang lahat ng account niya. Sisikapin kong tipunin. Paano ako makakakuha ng pera? Yung deposit kong 6,000 na binigay ko noon. Kinakaltas ng leasing company bilang penalty lahat nito. Nasa akin na lang. Ngayon, pati 300 pisong pamasahe ng paglipat. Hindi ko na mabuo. Gagamitin ko ang buhay ko para punan ang 5,000 na butas na yan. Saan napunta yung kinikita mo araw-araw? Yung mga buwan na, yun na libre lang gamitin ang tindahan. Hindi ba kumita ka ng dagdag na 1-0? 0-0-0. Nabastos na agad, nagamit na lahat. Ikaw pa ang palaging sinasabing magtake advantage ka. Gamit ko yung pera na yon para magpaaraw at uminom, nawala na lahat. Ito ang totoong backfire. Yung kayamanang nakuha sa hindi patas na paan. Hindi talaga tumatagal. Taano na ngayon? Saan kukunin ang 5,000 na pera? Sino ang nagnakaw ng kuryente? Sino ang magbabayad? Sino ang kumuha ng martilyo at sinira ang kandado? Sino ang magbabayad ng pagayos ng kandado? Mama, sa retirement pay card mo, may naka-time deposit ka pang 8,000. Kunin mo na ngayon sa bangko yung time deposit. Sapat na para punan ang butas na ito. Iyan ang pera ko para sa pagreretiro. Iyan, inilalaan ko para sa kabaong ko. Kung hindi mo ibibigay ngayon, mamaya gabi, kakain ka na malamig sa selda. Inaalaala mo ang retirement money mo? Naku, nung una mong hawak ang martilyo, at sinira ang pribadong pagmamayari ng tao, bakit hindi ka nagsawa noon? Inaalala mo lang na baka mawala ang pagkain mo. Yung mga parasitang gustong kumita, nang walang gastos. Sa huli, ang sarili nilang laman at dugo ang ipapamigay nila bilang bayad. Alas 5:45 ng hapon. 15 minuto na lang mula sa ultimatum. Si Aling Wang nakaupo sa kahoy na upuan sa sala. Sa harapan niya nakalatag isang resibo ng bank transfer, nakakalimbag lang. Kinuha niya ang term deposit na 8,000. Kinaltasan pa ng ilang daang piso bilang penalty sa maagang withdraw. Hawak niya ang telepono at binuksan ang WeChat transfer screen. Tinitype niya ang account na ipinadala ng property management. Ang Nuong Public Collection account. Halaga. Ang keyboard malamig, umikot ang cursor sa ilalim ng screen. Nanginginig siyang pinindot ang numero 5. Sunod ang 30, 5,000.0. Bawat pindot, kasama ang pakiramdam ng pagkawala ng tunay na pera. Ito ang pinag-ipunan niya. Araw-araw pumupunta sa palengke. Nakikipagtawaan sa tindero dahil sa 1 sentimo. Pinaghirapang perang nagmula sa pagtipid. Ngayon, pa sa kanyang ipinagmamalaking talino sa negosyo. Isang bagsak na linis. 4 na pulang karakter tumatalbog sa screen. Tiningnan ni Aling Wang ang screen. May matinding sakit sa dibdib, pa ang tinutusok ng kusilyo. Tumutok siya sa mesa at napahagod ng isang ungol. Hindi dahil nagsisisi, kundi puro lungkot at kirot. Hindi humingi si Chen mo ng dagdag, 5,000 lang. Pero hindi rin niya binawasan kahit piso. Ito ang bill na mamamatay, ang singil ng butcher. Bawat hiwa, Bawat hiwa, 200 bawat hiwa peso. eksakto. Tumutok sa pinakamasakit na bahagi. Bawat hiwa, tama sa buto na masakit sa kanya. Tinamaan talaga siya sa pinakamasakit na bahagi. Alas negatibo 6, 05 ng hapon, property management. Tiningnan ni Manager Zhao ang corporate account. May dagdag na 5,000 na piso. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang telepono. Kinunan niya ang electronic seal sa screen ng computer. Kumuha siya ng litrato. Pinadala niya ito sa emergency work inbox na tahimik lang. Ipinadala na. Pagkalipas ng 3 minuto, may lumabas na bagong email notification sa inbox. May attachment, nakahandang dokumento. Isang memorandum ng pagkakasundo ng civil. Ang body ng email maikli lang. Kumpirmahin ang pagpasok ng bayad. Paki-print ang attachment. Pabinasa niya ng malakas ang 2 clause, salita por salita. Pabinasa niya ng malakas ang 2 clause, salita por salita. At kukunan ng video habang pumipirma. Kung hindi, ibabalik namin sa pinanggalingan ang pera. Bukas na umaga, tatawag kami ng pulis. Binuksan ni Manager Zhao ang attachment. Pumasok na ang pera para kay Aling Wang. Si Chen Mo ay nagpadala ng signed agreement. Kapag nakapirma at na video na. Tapos na ito, tapos na ang usapan. Walang magpapapulis sa iyo, hindi ka huhuling mapaparusahan. Alis na ako. Pupunta na ako ngayon din. May hinihingi si Chen Mo. Bago ka pumirma, kailangan mong malakas na basahin ang 2 clause. Kailangan kong i-video ang buong proseso at ipadala sa kanya bilang record. Ako mismo. Si Aling Wang ay umamin na walang permiso ng owner. Na matagal ng iligal na nagnakaw ng kuryente, mula sa espasyo, 1,802 para pagkakitaan. Sinasadyang sinira ang pribadong charger,
at mga kandado gamit ang 8 gilid na martilyo. Nagbayad na ng buong halaga at nangangako na hindi na muling lalapit sa espasyo, 1,802 kahit isang hakbang. Grabe, ang pangit naman ng pagkakasulat nito. Binayaran ko na ang pera. Inipilit pa niya akong umamin na magnanakaw. Hindi ba't parang binabato nila ako ng dumi sa mukha? Aling Wang, hindi yan pang insulto lang. Ito ang legal na paglalagay ng kaso. Hindi naman ka pinagdiinan na umakyat sa hukuman para umamin. Pinagmamay-ari ka lang nilang ilagay sa papel na yun. Babasahin mo ba o hindi? Hindi ako magbabasa. Ibabalik ang 5,000 sa parehong paan. Kita tayo sa barangay pulisya, ha? Magbabasa ako. Ako mismo. Si Aling Wang ay umamin na illegal na nanakaw ng kuryente para pagkakitaan. Sinasadyang sinira ang anti-theft law. Ito talaga ang paghiwa sa sarili para mabunot ang nana. Sa paraang wasak na wasak ang dangal. Pupunutin ang nakadikit na tinik na nagpaparasitos sa iba. Si Chen Mo, tita. Noon nabulag ka ng mantika. Kumilos ka ng kahihiyan. Alam mo na ang balita na dinala ng pinsan mo. Si Bing ngayon, sa legal na pasada crew, siya ang pinaka-green. Kakatapos lang niyang makuha ang buwan ng outstanding driver last week. Ngayon nag-alaga ako ng community help desk dito sa subdivision. Araw-araw tumutulong ako sa mga kapitbahay, nag-aakalakalakad. Bawat sentimo na kinikita namin, ginagastos namin. Mas marangal pa siya kaysa sa palihimong pagsipsip ng kuryente noon. 10,000 beses na mas matino ang trabaho niya. Naisip ko na dati ang ideya ng shared charger. Madalas akong mag-business trip. Kadalasan nakaidli lang ang pribadong charger. Pwede namang i-process ito sa pamamagitan ng community registro at gawing shared. Sisingilin ayon sa kalahating presyo ng commercial charger. Lahat ng kinita, pupunta sa pundo ng komunidad. Gamitin para bumili ng mga regalo para sa mga nag-iisang matanda. At saka makapag-ayos ng mga kailangang pasilidad para sa publiko. Ang volunteer management, kayo na muna, ikaw at ang anak mo, Bin. Lahat ng charging record, ipapaskil at transparent. Malinaw naman, kuyang matanda. Huwag mag-alala, tutulungan ko kayong magparehistro. Alam namin ang mga patakaran sa kuryente na ito. Pawang voluntaryo lang. May malinaw na price list. Inaanyayahan namin kayong tumingin at kumonsulta. Simpleng bayanihan lang naman tayo. Kung may naka-idle, pwede magpalitan o hiramin. Lumalakas talaga ang pakiramdam ng pagkakaisa sa komunidad. Maganda na rin na manatili ang grupong ito. Nasa group si Chen Mo. Nag-post siya ng notice na naka-online na ang shared charger. Hindi lang ito basta shared charger sa aming barangay. Ito ang pagsasara ng mga malaswang intensyon. Malinaw at patas ang usapan. Mas maayos ang buhay kapag ganito. Ang mga charger sa ilalim ng garahe. Nagniningning ng malamyos na asul na ilaw. Tinutulungan ni Aling Wang ang pasada driver, na bago lang galing night shift. Tinapik niya ang charging QR code. Pagtingin niya, nakita si Chen Mo nakakababa lang ng eroplano. Ngumiti si Chen at kumaway bilang pasabi. Humihip ang hangin mula sa ventilasyon ng garahe. Wala ng mga intriga at kalkuladong plano na nakaraan. Tunay na pamumuhay at pag-alaga sa araw-araw. May mainit na samyo ng buhay-bahay.